Hi guys, good morning. This is JV and welcome back Tito Tony. Morning pa pala, no? Oo, welcome back. So, kamusta po? Ano nangyari sa inyo? Eto, lalo pumogi. Hingit kayo. Joke. Ayan. So, the topic for today is all about, Tree of Life. Okay? So, for those of you who have questions all about Tree of Life, please feel free to comment down below. Naiintindihan ba nila yung Tree of Life? Hindi yan yung puno ng buhay na sinasabi doon sa pero part yun actually. Doon sa Bible, yung isa, Tree of Life and Tree of Knowledge. Ang tanong, ang Tree of Life ba ay symbology or reality? Physical reality ba yan? Totoo bang nangyari yung Garden of Eden? Nag-i-exist ba yung Garden of Eden talaga? O yan ay isang drawing lang ng Diyos? Na sinabi niya na mayroong Garden of Eden? At nasaan yung Garden of Eden na tinutukoy nila? Eh nagsasabi nasa ano daw? Nasa Iraq. Somewhere there. Pero bakit may gera doon? Oo. Kung nandun ang Tree of Life o nandun ang Eden. Diba? Ang alam ko, yung gates of hell, nandoon. Kung ito yung Gethsemane, sa kabila no, nandun ang gates of hell. Kung gusto nyo pumunta, meron malapit tour sa doon. Jordan River? Nasa kabila ng Garden of Gethsemane. Oh. Ito yung Garden of Gethsemane, dito nagdadasal si Jesus. Sa kabila niyan, ito yung gates of hell. Ganun yun. Kaya At pala, saka yung hell na sinasabi natin, na hindi pa functional, yan ay nasa third heaven. Ayan. So, anong gusto niyo malaman? And yes, lahat yun nangyari up until now. Pwede po kasi siya, di ba, symbolic representation din. Pwede rin in reality din. And pwede rin talagang sinadya yun gawin yung plane of existence na yun. For the sake na doon muna lahat ng mga first batch na kinreate. Kasi mayroon second, third, fourth generations eh. Maraming kwento, maraming legends actually. Okay? Pero all in all, itong Tree of Life na to, and yung Tree of Knowledge, functions together as one. Hindi yun, JD. May sikreto yung Tree of Life. Ayun din. At saka, meron tayong dinadasal, sinasabi, o kung ano man yun, ayoko ko yung bigyan ng hint, yan yung Tree of Life. Yan yun. At pinatunayan yan nung panahon na yon na ganito. Merong isa kasing puno, ang pangalan ay cedar. Cedar. Ang cedar ay isa sa banal na puno. Mas banal pa yan sa Rahakayo. No? Yung cedar na yan na nabuhay nung panahon na yon, na nandoon pa yung physical na Garden of Eden. Yung buto niyan, kinuha at itinanim somewhere. Kaya lumabas ng Garden of Eden yan eh. So ano ba yung cedar na yan? Yung cedar na yan, yan yung mahiwagang puno na kung saan ages for ages nawala yan. Na nung panahon ni Haring Solomon, kusang lumulutang at First Friday. Pag ibang araw, nawawala siya. Kaya ginawa siyang tulay sa Jordan River. Tinatawiran yan. Ang Tree of Life na sinasabi doon at saka yung kahoy ng cedro, si Jesus mismo. Symbolically, si Jesus Christ, ang conduit natin to that light. At it cannot be ha, kasi yung mga nauna na sa atin mga colonizer, no? Na hindi, kailangan mahirap ka lang, kami mayaman. Hindi pwede yun. Kasi ang Diyos ay Diyos ng kasaganaan. Hindi ka pwedeng maging mahirap. Bakit nagkaroon na mahirap sa mundo? Ayan, ang tinatawag natin, domination. Kanya-kanya sila ng hakot ng ginto. Ang Pilipinas, ang dami-daming ginto. Nung nakita nila si Maricudo, yung mga Kastila, inangkin na mga ginto ng mga Kastilaloy. Gets nyo?
Ngayon, ang dami-dami nating ginto, bundok-bundok. Yung iba, kinukuha na nila, alam mo? At nagtetresyo sila rito. Nagtetresyo sa Manila Bay. Oh, yung mga artifacts lang ng mga panahon ni Limahong, andyan lang sa Manila Bay. O ano yun? Ano yun? Balikan natin yung Tree of Life. Yung Tree of Life na sinasabi ay hindi lang si Jesus Christ physically, etherically, spiritually. Yun nga yung kabuuan ng sidar na kung saan dun siya ipinako. At every first Friday, nung panahon ni Solomon, lumilitaw yan. Kaya ginawa siyang tulay. So, panglinlang yun sa mga kaaway nila. At ginawa yung pundasyon sa palasyo na templo na ginawa ni Haring Solomon, hindi siya mailagay. Ayaw ng sidar na mailagay siya doon. So, itinabi si sidar hanggang sa panahon ni San Pedro, lumabas yung sidar na yan. Yan ang naging krus ni Jesus Christ na dinala niya hanggang sa bundok ng Golgotha. Yan yun. So, ano yung relasyon na sinasabi ko doon sa Tree of Life? Kapag walang sakripisyo, walang Tree of Life. Kuha nyo? Kailangan may sakripisyo. Pag wala yan, wala. Hindi mo ma-achieve yung finality, yung tinatawag na nirvana, o yung sinasabi natin na yung ma-achieve mo na yung Christ self, Buddha self. Pag wala yan, wala. Next question. Bakit sinasabi sa lihim na libro? No? Kasi nung panahon na yon, kinain ni Eva at ni Adan ang bunga ng mansanas kuno-kuno ng panahon ng Biyernes. Unang Biyernes yun. Unang Biyernes yun ay pinagbabawal ng Diyos. So, technically sa lahat ng mga tao sa buong mundo, bawal ang makipag-sex ng Biyernes, lalo na pag First Friday. Bawal yan. Bawal yan. Merong dasal yung Om Tare, Tutare, Tutare, Tare, Soha. Dinadasal lang yan ng walang sex. At hindi kumain ng kahit anumang uri ng karne. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, yung dasal na yan, do yan Buddhist, kasama sa ibang dasal, yan ay kasama sa Tree of Life. Ang Tree of Life at saka ang Tree of Knowledge ay nagiging isa yan on a first Saturday. Kaya kung first Saturday ngayon, lahat gawin mo na. Kasi nandun na. Nandun na lahat. So, ang tanong, kasi sa Tree of Life, nandun yung Shem Hamphoras. Ang Shem Hamphoras ay pangalan ng mga anghel na naninirahan sa bawat angkay, sa bawat dahon ng Tree of Life. Paano yung Tree of Knowledge? Yung Tree of Life at saka ang Tree of Knowledge connives. They are in union. The Tree of Knowledge is inside the Tree of Life kapag panahon ng unang araw ng Sabado, unang Sabado ng buwan. Yan ang lihim ng Mahika. Yan ang lihim. Kung makukuha niyo yung lihim na yan. Ngayon, sinasabi nila, yung Tree of Life, meron bang kinalaman sa elixir o yung youth elixir? Yes. Yes. Kapag nakikipag-communicate ka sa Tree of Life, ang mangyayari sa iyo, you become very, very young, very youthful. Yung skin mo becomes supple, lambot, hindi yan naninigas. Kaya nga, ang daming naghahanap ng elixir na yan, nandun yan sa Tree of Life. At, nandun yan sa Leklay. Hello! Hello, naghahanap pa tayo, ha? Sige. Actually, ang Leklay din representation nung tinatawag na Tree of Life. Kasi maraming devas at saka devatas in their purest form yung nandun nag-create. Yan yung creation of Leklay. Kaya very, very powerful and mystical din ang mga Leklays. Pero binastos sa mga maunghe ng mga Thailander.
ginbastos nila. Kasi dapat meron lang isang sect yung talagang nag-harvest niyan. Gumagawa pa sila ng kumantong. Tapos yun na, bawal nagamit yun, para lang sila sa iba. Alam ko na kung sino yun. Oo. Ibenta niya na, alam mo na yung kung sino yun. Nagalit nga sa akin. Oo. Aba, ewan ko sa kanya. Wala naman ako sinabi kay Kuring. Sinabi ko lang, ha? Bakit kasi hindi na-invite? Hindi, na-invite siya eh. Pero akong tinawag. Oo nga. Ayun din, dito, kamusta yung pagpunta nyo pala doon? Saan? Yung hindi nyo pala na-share. Saan? Yung interview. Kay Corina? Oo. Nako! Iika-ika ako to. Kaya nga nagulat ka, si Tito nakalabas ako rin pala ulit. Aba, pinapunta na ako. Naguguluhan nga sila kasi sinabi doon sa interview na yon, Las Piñas, Cavite. Ha? Ha? Saan ba talaga? Las Piñas. Malapit nga sa pinsan ko eh. Yun ay nasa, yan, alam mo niya ninyo kung nasaan yun. Sa Moonwalk Village sa Las Piñas. Hindi Moonwalk Parañaque, Las Piñas siya. Malapit sa Apollo Street. Ayan. Kilalang kilala yung kali na yan dyan. Pero nakita ko rin doon, pinapanood namin, hindi siya bad vibes yung bahay. Sabi anong pangalan ng mama? El Tigre. El Tigre, Exodus, El Tigre, roar. Cebuanong magsalita. Oo, pero nakita ko mismo, yung aura ng bahay, ang dami mga elemento. Yes, marami mga elemento yung nandun, pero may binabantayan. May treasure. Oo, yun yung binabantayan. Sabi ko naman sa may-ari, hoy, Gemma, huwag mong kukunin yung treasure, bahala ka sa buhay mo. May iba ugali. Kasi once na napunta yun sa inyo yung mga ganong bahay, guys, kailangan alagaan nyo. Ang tanong kasi nila, meron bang sumpa ang nasabing bahay? Wala. Ang sagot ko nga, hindi eh. Wala. O sinasabi naman ni El Tigre na merong maligno, I beg to disagree. Exactly. Ako I cannot say na yung mga kapre maligno. Oo. Naging friends ko pa nga sila. Ang doon yung dalawang matanda. Si sa Adelfa at saka si Primo. Aba, nakaupo doon, sige, galawin nyo yan. Sila actually nananakot, no? Hindi, nananakot yung poltergeist na doppelganger. Meron din. Yung doppelganger, pinoposes nga ako eh. Ay, kasi pumasok ka para malaman natin. Tito, ano sabi ng poltergeist? Mali-mali ginagawa nila, nag-insenso. Ang dami na nagpunta doon, Ang dami na nagpunta doon. May nag-insenso na. Nako! Sabi ko, delikado kayo, nag-iinsenso kayo, hindi pwede. Yung joystick ng in-check, pwede yan. At saka mukhang merong disharmony na nagaganap doon sa loob ng bahay. Kaya hindi, meron pa mag-asawang ibang namatay doon. Diyos mio. Para na siya naging hotspot, no? Pagpasok ko sa unahan, nag-warning na yung ermitanyo. Sabi niya, anong gagawin niya sa loob? Aba, ewan ko kay Corina. Sabi ko Pero natutuwa sila sa akin, natutuwa. Going back to Tree of Life, tsaka Tree of Knowledge, hindi pwede kasi tayong hindi yung tawag natin ay financial aspect. Kasi sa Tree of Knowledge, doon lumalabas kung paano ka gagawa ng kayamanan. Kaya Tree of Knowledge Ang Tree of Knowledge ay bukas. Kaya nga sinabi ni Lolo Satanas sa mag-asawa, sige, kakain kayo niyan. O di, pag kinain nyo yan, magiging Diyos na rin kayo. Which is true. Hindi nagsisinungaling si Lolo Satanas. Hindi lang niya nasasabi na mawawala yung pagka-inosente. Yun ang nawala. Mawawala ang pagka-inosente ng tao once na ginamit o ginawa yung tinatawag na pagkain sa Tree of Knowledge. Ngayon, kung kinain niya ni Lolo Adan at saka ni Lola Eva nung panahon ng First Saturday, lahat tayo iba na buhay natin. Nandun na yung immortalidad. Nandun na yung walang magkakasakit. Kasi merong merong pagsubok yan . At saka nandun yan sa grand plan actually.
to follow yung grand plan ng pinaka-elder. Ang problema naman sa grand plan, maraming naliligaw sa grand plan. Hindi lahat ng tao dumarating pumupunta sa langit. Hello? Exactly. Merong ibang existence. Hello? Yun ang tawag doon. Ano ba? Hindi nyo nga alam anong pangalan ng universe natin eh. Oh. Kahit ang mga scientists, hindi nila matukoy eh. Hindi nga po. Kaya nga minsan nahihirapan din yung mga tao doon sa mga dreams nila. Kasi paano silang di mahirapan naguguluhan sila. I-google mo. Ang layo mga sinasabi ni Google. Oo. Maski pagka ginugoogle mo, hindi rin siya ganun ka-accurate. Kasi depende rin yan doon sa na-experience mo at saka doon sa pinakita sa'yo. Hindi, tsaka merong bantay na God of Time. Mm-hmm. Remember guys meron kang 5 daliri. Yan, gauge yan. Hindi lang siya isa. 5 sila na God of Time. 5. Hindi 2, hindi 3, hindi 4. 5. At meron pang another 5. Yun yung kumukontra, yung 5 na yun. Yun ang balanse. Pag walang balanse, wala na. Pag walang balanse, wala ka ng utang. Exactly. Kung bakit may light and dark, good and bad, yun there should be dark and there should be light. Ayun, ang tanong nga ng mga matatanda noon, nung nagtetest kami, ang sabi nila ganito, ano na una, liwanag o dilim? Sabi ko, di ba liwanag? Liwanag muna kasi ang Diyos ay liwanag. Hindi yung candle liwanag. Nung magkikreate na siya, umatras siyang ganyan, and He created dark. Yun ang second creation, yung dark. Kaya nga, ang Diyos ng kaliwanagan, siya rin yung Diyos ng kadiliman. Yan ang sinasabi ng tawag doon, batas ng katotohanan. Katotohanan yan. Okay. At dahil doon, may kabilang mukha yun. Ang ibig sabihin, kung may kaligayahan, may kahirapan. Kung merong lungkot, may saya. Laging merong ganun. Laging may ganun. Pero, lahat yan ay illusory. Lahat yan illusion lang. They do not exist at all. They exist only in our realm, in the ASEA. Outside ASEA, iba na ang pinag-uusapan dyan. Iba na. More on the spirituality and yung knowledge mo. All about how the system works or how the universe works. Okay? Kasi tayo actually, we are a highly intelligent being. Kaso nga lang, here comes the colonization and the Diyos people ko, na gusto tayong i-mind condition. condition. Tayo ng colonization na yan eh. Diba? Kung nanatili tayong ng panahon na yon, yung mga panahon na sila sila Maricudo, sila Rahaw, Suleiman, o sino pa ba yan? Sila Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, ano naman yan, guerrillero yan eh. Pinag-uusapan yung mga gumagawa ng batas. Si Dato Puti. Si Kalangkiao. Yung Dato Puti, galing ng Borneo yan, tumakas yan eh. Hindi natin native yan. Kaya ang native magic, nandun pa rin sa Mindoro. Marinduque, Baguio, doon sa lugar ng Sagada. Sa taas. Nandun yan. Nakatago. Yan yung pinaka-ancient of the ancients. Kaya nga, very powerful ang mga manggagaway or mananambal. Diyos ko. Diba? Kaso nga lang minsan... Ilayon yung kumukam dyan. Oo nga eh. Minsan kasi, napapasa-pasa ng knowledge, unti-unti nawawala yung pinaka-old knowledge na talagang kailangan mapasa at saka corrupted na. Ibig sabihin, may mga dagdag na yan. Okay? Kasi word by mouth lang dati ang ginagamit nila. Pero kasi yung original na Ruben Nicleo talagang nagturo yan. Kaya lang, nung pumalit na yung anak, iba na usapan. Pera-pera na. Okay. At saka yung mga books din, maraming manliligaw, maraming manlilito. Okay, basta wag nyo basta basahin yung mga spells na nandun sa mga books kung ayaw nyong magulo yung buhay nyo. Hindi, tatlo yan eh. Merong makakaliwa
may makakanan at meron yung nasa gitna. Mm-mm. Alin na napunta sa'yo? Ayun Ay, kung napunta sa'yo, makakaliwa. Good luck. One day soon. Nagalupad-lupad na kadiha. May kontrata na kagad. Ayan. Dito saan naman mag-aano yung Tree of Knowledge? Sino po yung bumubuo dun sa Tree of Knowledge? Well, kasama ang mga familyares sa Tree of Knowledge. At sa kabila nun, kasi marami rin ginawang mahika ang mahal na birhen. At siya ang behind of it all, yung Tree of Knowledge na yan. Kaya nung nakita niya, kasi nakita niya yung 8 itlog. 8 itlog yun, hindi pa napipisa. Merong isang itlog na itim. Sinabihan niya yung tatay niya, Tay, ako na mag-aalaga ng itlog na itim. Sabi naman ng tatay, sige anak, ito, dali mo. Alagaan mo, puruan mo, lahat ng gusto mong ipagawa gawin sa kanya. Alam niyo kung sino yung itlog na itim na yun. Siya si Luzbel. Siya si Satanas. Siya yun. Kaya yung inalagaan ng mahal na birhen na itlog na naging si Luzbel, naging kaaway rin niya yun. Yan. Kaya kung saan ang gubat, may ahas. Pag walang gubat, walang ahas. Kaya maghanap na kayo. Pag may gubat, no? May ahas. Joke. Pero dito, actually, nagulit ako. Kasi akala ko, laruan siya. Yun pala, ahas. Pero huwag kayong papatay ng ahas sa loob ng bahay niyo, Hindi po. Malas yun. Petrified na ahas. Malas yun. Totoo lang. Nagulit ako paano siya natuyo. Parang pumatay ka ng daga sa loob ng bahay mo. Akala mo nga, agad accessory. 5 taon yun, ha? Yun. So guys, kung may mga katanungan kayo please feel free to comment down below. Magagalit sa'yo si Lord Ganesh. Oo. Ayun, usapang ano naman tayo, Tito. Usapang yung regular days. Sige. Ayan, so kung may mga katanungan kayo guys, magtanong na. Meron kasi akong client yesterday. May finalo siya dun sa TikTok. Yung vinegar, salt, tapos yung maglagay daw ng tubig. Ayun, minalas. Okay. Kung nagalit yung mga duwende. Actually, nagalit nga. As in, humina ito yung bentahan. Oy, Raquelcio. Ikaw yan. Kung ano na mga pinapanood mo kung sa TikTok, black. Pwede ba? Tas ako tatanungan mo. Sila pagtanungan mo. Huwag ako sila. Kaya nga last nasagot ko na sa'yo yun. Sorry ka. Ayan, kasi maraming ganyan guys. Wag kayo basta-basta. Nagtuturo ng mga orasyones, bla bla bla. Ha? Ano? Hoy, ang tao, ito bantayan nyo maigi Hindi lahat ng tao dapat mag-aral ng kalihiman. Alam mo kung bakit? Merong edad. Pag wala ka pang 49, merong backfire sa'yo yan. Magba-backfire sa'yo yan. Tandaan yan. Oy, kasama ka na. Pag nag-aral kayo ng kalihiman, may backfire yan. Siguraduhin yung walang backfire yan. Kailangan 49 ka na pataas. Saka ka mag-aral niya. Yung Quran, hindi binubuksan basta yan. Yung Sohar, hindi basta binubuksan yan. Hindi. Kasi buhay yan. Buhay na dasal ng Diyos. Buhay ang Diyos. Nandyan yung Diyos. Yung Bible natin, corrupted yan. Kaya sige, buksan mo araw-araw. Go! Mag-aral ka. Oo. Pero it's corrupted. Ibas na ako na lahat ng mga Katoliko. Corrupted yan. Sorry. Ano rin po ibig sabihin pagka hinahabol ng buhaya o alligators? Ano rin po ibig sabihin? Nakagat ka ba sa panaginip? Mukhang hindi. Kung nakagat ka, opportunity yan na hindi mo kinukuha. Meron kang mga offer, ayaw mong kunin. So, anong gagawin mo? Kami kukuha? Ayan. So, yun guys, mag-ingat sa mga lihim na libro. Especially pagka fake yung mga nagbebenta. Kasi ang daming fake Iba nga si Moises nagkamali. Ilulod niya yung libro ng Hagdra. Buti na lang, pinagtanggol siya ni Miguel. Oo. At saka inarbor siya ng tatay. Sabi ng tatay kay Lolo S, oy, akin na lang si Moises, ha? Kung hindi, kasama na ni Lolo S si Moises. Kasama niya na.
Ay, hindi pala, pinanganak na pala uli si Moises eh. Oo. Buhay na ulit siya. Hopefully, nasa tamang tao. Tama ba yung nanay niya? Mukhang ligaw din yung nanay. Hindi na nga nagme-message ulit eh. Sana huwag na siya mag-message sa ulo. True. Totoo po ba yung mga sunog daw? Hindi. Ano sunog? Sinusunog yung mga bay leaf. Bay leaf. Diyos ko! Panahon pa namin ni Madam Cora yan. 1990 pa namin tinuturo yan sa radyo. Panahon pa ni Mahoma. Oo, pero yung bay leaf, maswerte yun. Maswerte. Pero pwede mo rin magsunugin. Ilagay mo lang sa loob ng wallet mo. Tapos maglagay ka rin ng pepper, ng ano. Bay leaf lang. Actually, ang proseso nun ganito. Hindi tinuro eh. Alam ko sino nagpapakalat niyan, si Hans Kua, di ba? Hindi, meron pang iba mga, ano rin sa TikTok. Sige, gawin ninyo, pero mali-mali. Ito ang tama, ha? Sorry, guys, ha? Kailangan sabihin ko na to, eh. Ayoko naman nahimik. Naguguluhan yung utak ko, eh. Okay, merong 9 o 7 piraso. Kung hindi ayaw nyo ng 7, 9. Pero the best pa rin yung 9 or 13. Sa 13 na yun, halimbawa, ano bang wish mo sa buhay mo? Magkaroon ka ng bahay at lupa? Sulat mo doon. Magkaroon ako ng bahay at lupa ng taong. Lagay nyo yung taon. 13 yun. Gagawin nyo yun sa araw lamang ng Sabado. Wala ng ibang araw. Pag ginawa nyo ng ibang araw yon, iba yun. Iba mangyayari sa inyo. Pero ito ngayon, may mga ano yan ha, may mga hindi backfire eh, parang bayad. Siguro ano lang, magpakain ka, bigay ka ng pagkain sa kapitbahay mo, na nagluto ka ng minudo, bigyan mo na 1 tasang minudo. Ganun lang. Tapos, hintayin mo maganap yung wish. Hindi mo siya gagawin araw-araw. The best is first Saturday. Yan. Tapos, yung yung alipato o yung ash, nung inano na yon, ibudbud mo yun somewhere in the gate. Pinakamalapit sa gate or on the gate. Ibudbud mo yun doon. And let the thing happen. Hindi na kayo maghihintay ng taon, linggo o buwan lang mangyayari yung gusto ninyo. Oh, yan na, alam nyo na. Huwag na kayong mga mag-ano. Pwede ba? Mali-mali mga tinuturo nila. Tinuro pa namin yan 1990 sa radyo. DWWD 1134 kHz Camp Aguinaldo. Maraming ganyan ngayon eh. So, mag-ingat guys. Basta lahat ng mga napapanood nyo sa TikTok, hindi siya ganun ka-legit. Diyos ko, ang dami na nanguhula sa TikTok. Mani-mani pa yung hula nila. Meron pang addition doon. Hindi lang kasi minsan bibili ka pa ng bay leaf, bibili ka ng ganyan, no? Alam mo, pinakamadali, maglakad ka sa sabana o yung parang may mga ugon o yung mga stock ng damo, kumuha ka nun 10 piraso nun, pag samasamahin mo, ibuhol mo at sabihin mo sa isip mo kung anong gusto mong gawin. Tapos maghanap ka ng Biblia, hanapin mo yung page 349, iipit mo yun doon, hintay mo mangyari. Wala ka nang gagawin. Yun lang. Sa Quran page 146. Papasok mo yun doon. Pasuhar kasi ang hirap basahin yun eh. Pero huwag ng suhar. Maghanap pa kayo ng suhar. Oo, bihira yung suhar. Actually. Ayan. So guys, kung may mga katanungan, please feel free to comment down below. Question and answer na tayo. Sige. Question and answer. Go. Magtanong na ang mga gusto magtanong. Magtanong na kayo, Tia Deli. Ayun. Tapos yun doon naman daw sa Jessica Soco, yung kamakailan lang daw nakita yung biringan. Exactly. Ayoko na magsalita sa biringan. Yun yung isa sa mga trending topics ngayon eh. Sa TikTok nga, puro biringan eh. Ano ba yan? Just nakita ko ba yung biringan? Oh, para ring GT Anom yan eh. Nakatago yan. Hindi yan basta-basta pwede ma-access. At kung hindi ka pure soul, pure heart, pure and innocent ka, hindi mo makikita yan. Kasi mga engkantadong banal ang nandyan.
Huwag nila sasabihin mga maligno, ha? Magagalit yung mga naninirahan dyan. Lagot kayo. Ayun, good PM po. Yung cinnamon pangalan nila, dapat Biringan ang basa. Biringan nga dapat eh. Biringan yung inano. Bahala kayo. Spelling pala, mali na kayo. Sige. Ayun, yung cinnamon po, pampaswerte, yung binoblow sa may entrance ng bahay during first day of the month. Yes, maganda yung cinnamon. Yung cinnamon kasi gusto ng mga Indian. Huwag kayo maghahana ng suka. Kaya nga eh. Ayaw nila ng suka. Ayan, baka kaya namatay yung anak ng isang vlogger kasi ang tinuturo niya magsunog ng bay leaf tuwing Martes at Biyernes. Ha? Sabado lang. Pag Biyernes. Hala kayo. Tapos sabi nila ngayon, bukas daw ang portal ngayong araw na ito, alas 11:11. O yun nga eh, anong portal yan? Bakit? Ano yun? Anong klaseng portal, di ba? Baka portalet. Anong klaseng portal? Yun yung unang-una. Tawag doon, ambot sa iyong mga lubot. Pero guys, marami ngayon stagnated energy. Dapat doon tayo nagpo-focus sa stagnated energy. Gawa ng fear at saka anxiety ng mga tao. Yung ginagawa ng mga tao eh. Exactly. Tapos si ate naman nananakot pa. Sasabog ang mga walang paputok. Sasabog ang mga bulkan. Ewan ko, Lord of For the the year of the dragon. Yun naman mga Chekwa, ay maswerte yung dragon, ha? Maswerte ang dragon per se. Pero may mga magaganap. Pero Kailangan kasi, din maganap yung mga change of period of time yan, nang ibig sabihin, may transition. Kaya nangyayari o mangyayari yan, kasi parang yung bata, hindi pa marunong maglakad, maglalakad pa lang din siya. Ganun ang tawag. Ayun yung di-discuss next time. Yung dragon. Yung Year of the Dragon next year. Mga general ano lang naman. Gusto nila, one-on-one. One-on-one much better. Kasi doon yung so, very in detail namin gaganapin or dapat naman gagawin. Itali kasi nagkakagulo-gulo sila eh. Exactly. Okay. Anong gagawin natin sa stagnated energy? Magdasal. magdasal. Actually, hindi lang naman talaga dasal-dasal ang pwedeng gawin. No? Isa yung act of charity. Isa yung, ano ba to? Basta yung act of charity. Kamukha nun, pupunta ka dun sa, yung marami kasi mga NGO ngayon na tumutulong sa tao. Isa yan, yung ginawa ni Mother Teresa, yung Mission of Charity. Eh, ang totoo lang, kailangan nila na matandang lalaki doon, wala mag-aakit. Pinapupunta ako ng madre. Sabi niya, punta ho kayo rito kada linggo, mag-aakit po tayo ng mga alpas. Yun lang naman Saan yan dito? Sa Tayuman. Doon. Yung mga charity, Our Lady of sa for the aged. For the aged. Meron din mga bata doon, mga merong encephalitis. Naalagaan mga bata. Sa Tayuman. Ayun yung next natin. Kasi marami na yata doon nag-charity kaya hindi ko siya pinili. Doon, nung last meron naman sa daan sa daan na mga hamog. Basta yung mga feeling nyo na dapat yung tulungan. Pero basta magtutulong kasi merong mga taong abusado. Hindi, sindikato. Tsaka sindikato. Kay Kibon. Hindi, wala akong kinalaman kay Lolo. Kay Apollo. Ako, saludo ako sa inyo. Ginoong Pastor Apollo Kibuloy. Wala akong, I have nothing against you. Yun yung sabi dun sa mga news ngayon na nilalabas, di ba? Kaya, si Apollo? Oo. Diyos ko, pwede ba tigilan nyo si Apollo Kibuloy? Tigilan na nyo siya. Napaka-fresh. Thank you, Rosy Chicks. Gawa ni Doc Mabel. Care of Doc Mabel. So, if you want to have these rosy cheeks, good skin, younger looking, message nyo sila Bella Clinica. Nasa Instagram na rin siya. So, any questions pa guys? Ano pa ang inyong tanong regarding supernatural? Madami naliligaw eh. Madami nga ligaw ngayon. Naliligaw, ang totoo lang. Bakit? Tapos pagka pumutok na, malaking issue na, bigla na lang babalik sa akin. Diyos me, kayo. Papahirapan niyo pa ako. Hindi ako sagot. Pwede ba? Tigilan ninyo ako ha.
Ako ay nananahimik sa sarili kong mundo. Ayan. So, yung mga times din dito na wala. So, tama yung paalis-alis ako. Na-busy ako noong October. Grabe, almost 2 weeks na ako wala dito. Diba? So, mostly charity. Kasama yun kasama sa buhay. And ayun, marami rin napuntahan. May pare. Naniniwala. Naniniwala. Ayun, napanaginipan ko na may sumapi sa akin na demon. Then, nag-exorcist po sa akin. May binunot lang sa throat ko na parang lubid. Ano po kaya meaning nun? Old self mo yun. Dating yun ang ugali mo. Kaya ngayon, baguhin mo na yung ugali mo. Minsan yung panaginip, malayo Oo nga, transitional phase yan. Kailangan mo i-embrace ngayon yung unting-unting pagbabago. Ngayon, dati gagagaga ka. Ngayon gaga ka na. Baguhin mo na, maging gago ka naman. Hindi, magpakabuti ka. Yan kasi yung mga kailangan minsan natin ayusin sa loob natin na hindi natin makikita basta-basta. Kasi kailangan may ibang tao talaga magsabi para sa atin, para ma-realize natin. Hoy, bobo ka! Hindi, wala naman ganun. Actually, walang taong bobo. No? Ano lang yung range ng knowledge niya. Ang ganda lang ang sakop niya Ano pa? Kasi may mga ganyan, kahit na ituro mo na lahat, hindi pa nila maintindihan. Doktor nga si San Agustin ng theology, sabi ni Nino, ganito sabi ni Nino kasi nakita ni San Agustin nasa Aplaya si Nino. Yung tubig, meron siyang parang pantabo, kukuha siya ng tubig sa dagat, ilalagay niya doon sa ginawa niyang butas. So sabi ni Agustin ganito, hoy bata, hindi mo ba naiintindihan na pag nilagay mo yung tubig sa dagat dyan sa butas na yan, babalik din ang tubig na yan sa dagat? Tama si Agustin, Katalino. Ang sabi naman ni Nino ganito, Agustin, ganyan din ang pag-aaral ng misteryo ng Trinidad. Hindi mo siya maiintindihan. Bakit may tatay, bakit may nanay, bakit may lolo, bakit may anak. Paikot-ikot lang na pag-uusap. Parang tinanong mo, ba't ka nandito sa mundo? Ewan ko. Diba? Paikot-ikot yan. So, ang knowledge or ang wisdom, minsan, hindi siya explainable. Nalaman mo lang na ganun yun na. Huwag ka na magduda, huwag ka na magtanong. Kasi mahirap pa siya i-explain. Hindi nga ma-explain ng mga scientist Tsaka minsan ikaw din mismo, hindi mo ma-explain. Mayroong tanong dito. Hello, paano po? Ayan, from our live viewer. Paano po magbebenta yung property na ayaw magpabenta? Kunwari, heavily guarded ng dead person na former owner. Hindi, kasi ang property, ganito yan. Hindi lang yung heavily guarded by dead person, Meron kasi yan tinatawag na ancestral. Yung mga ancestors yan. Yung mga ancestors, nag-uusap-usap yan. Nag-uusap-usap yan. Parang yung istorya ni Tobit at saka ni Edna. Pinapatay nung demonyong si Asmodeus yung mga ikinakasal kay Edna dahil gusto ni Asmodeus na itong si Edna mapangasawa niya si Tobit. Ganon din ang property. Merong intensyon ng mga ancestors natin na i-preserve nyo yung bahay at lupa na yan. Kasi yan, para yan sa angka natin. So, no amount of spell can redo it. Hindi mo pwedeng tawaran yun. So, dapat yung isang clairvoyant o yung isang feng shui expert o kung sino man yung gagawa nito, ay alamin niya kung pumapayag yung mga ancestors o hindi. At bakit hindi pumapayag si ancestors o paano natin papapayagin si ancestors na maibenta tong property. Alam mo kung anong gagawin? Explanation lang. Explanation. Kailangan mo lang sabihin doon sa mga ancestors, lolo, lola, kasi po ganito yung intention. Anong gagawin mo sa pinagbilan?
Kasi po, ganito ang intensyon namin. Sabihin mo lang na ganun. Oo. At papayag. Basta, Hindi naman mga hard-headed yung mga namatay na yan eh. ang pinaka-essence sa kanila, yung sama-sama pa rin. Oo. Aside doon, yung longevity nung gagawin nyo. Hindi lang yun. Aalamin ng ancestors kung yung bibili ay worth it. Exactly. Pag hindi siya worth it, wala. Ayaw nila. Oo. Meron akong sinold nun sa Candelaria, Quezon eh. Ilang hektarya ba yun? Hindi mabenta-benta. Kinausap ko lang yung bantay. Sabi ko, Lolo, ba't tayo mababenta? Kasi ganito. Kaya Lolo, kung halimbawa si ganito bibili ng lupa, sige, tulungan mo. O sige po, sabi ko naman. Wala pang isang buwan. Nabenta yung lupa na yun. Wala na, tinalikuran na ako. Pero anyway, ano lang yun, side story. Pero nabili. Ito tingin ko resolvable. Kausapin lang yung yung pinaka-pinuno na ancestor. Hindi yung dead yung ancestor na matagal na namatay. Okay, sumunod yung tanong, bakit po yung gold, if nakatago sa bahay, nagkokos ng illness sa ibang members of the family, hindi siya 100% true. Kasi, totoo sinasabi na nagkokos ng illness. Why? Kasi may mga maligno na tumira. May mga maligno. Doon, yung pinunta namin kay Gemma Tulyaw. May tresyo. Pero, ayaw nung hapon. May bading na hapon. Kinausap ko yung bading na hapon. Pero off the record na yun. Sabi ko sa bading na hapon, teka mo na, ano ba binabantay nyo dito? Ba't hindi nyo pamigay? Sabi niya, ayaw ng mga kapre. Ganun ba? Ba't nandito ka pa rin? Ayaw kong umalis dito Sabi naman niya. Wala siya kasi pupuntahan. Pero sabi ko, pero alam mong patay ka na. Oo. Oo, alam mo niya. Tapos sabi ko, hindi yung nagkokos ng illness. Ang nagkos ng illness sa kanila, yung lagi silang nagpapa-insenso. Nako, por Diyos Prosado, ilan na ba yung nag-ayos yung bahay na yun ni Gemma na yun? Di lang yata 10. Panghuli si Ado! Roar! Tangi pa yung tigre Pero, ewan, sorry. Madali lang to. Off the record ba may pag-usapan natin dito? Meron din ako mga napuna doon. Oo. Masosolve naman. Madali lang masolve yung second question niya. Ang lang nito, alayan nyo ng langistan nyo. At saka mukhang maraming poison arrow doon sa bahay mismo. Oo, di ba na yung poison arrow? Ang pinag-uusapan nito, papayag ba ang mga inkantado dito? Kung papayag ang inkantado, go! Pag hindi mo mapayag, teka muna. Exactly. Kasi maraming gano'n, mga hindi pumapayag basta-basta. At saka minsan maraming kapalit. Hindi naman ako naniniwala sa kapalit. Sabi nung isa, ayaw namin kunin kasi baka kunin yung buhay namin. Ha? Aanin man nila yung buhay mo. Mas marami sila sa atin. Ayun. Kaya nakadila yung nasa hagdan. Mga bandila. Mukha ka rito. Alos nare-remember ko po dreams ko araw-araw. Maski magnanap ako, may dream ako. Na? Is it connected? Yung vivid dreams daw po. Na ano? Paano mo nalaman na vivid? Vivid ba ang tawag o lucid? Vivid yan. Vivid dreams. Hindi pa nagre-reply. Sige. Ayan. Okay. So, yun doon naman din sa mukhang kailangan mo na rin makita yung true intentions ng bawat kamag-anak, bawat member ng family. Kasi gusto nila mangyari doon? Kung ngayon pala nagpapatayan na sila doon. Ibang usapan yun. Hindi papayag yung ancestors. Kahit na yung mga maligno, hindi naman papayag na magpatayan sila. Oo. Hindi. Lagi yung sinisisi yung mga demonyo, baka kayo yun. Minsan din tayo rin gumagawa ng sarili natin demonyo. Totoo yun. Tsaka hindi ako naniniwala na may demonyo papatayin ka. Bakit? Sino ka naman? Special ka? Special ka ba para pag-interesan ka ni Lolo Satanas? Oo nga. Bakit si Moises ka ba? Natatawa lang din siya. Oo. Kasi Diyos ko, kung sa dami-dami ng kaluluwa na pangit nandun na sa kanila, dadagdag ka pa. No way!
Sabihin ni Satanas sa'yo, pwede ba ang dami ng pasaway dito? Dadagdag ka pa, chupi. Doon ka muna sa purgatory. Manigas ka muna doon. Ayun, vivid dreams daw po. Vivid. Okay, how will you describe vivid dreaming? Kasi para sa amin, pag sinabing vivid dreaming, halimbawa ito, o itong eksena na to, nakita ko sa panaginip, yun, vivid dreaming. Nakita mo na siya eh. And it is. Yung sinabi ni David Apogi na, doon lang ako sa loob ng kotse, ayoko dito sa loob. Vivid dreaming yun, nangyari na sa akin yun eh. Nakita ko yun, somewhere. A few weeks ago. Ayan. Lilipat po pala kami ng house. If ever po may mga unseen dun sa house, ano raw po pwede magandang i-offer? Well, the best offer talaga dun sa ano na yun is coexistence. Palayas kayo. Bakit? Kaya nga. Oo. So, tanong mo ka agad ganito, Lolo, bago ba kami nakalipat dito, nandito ka na ba? Bago ba natayo itong bahay na to, nandito ka na? Pag ganun, huwag niyo siyang palayasin. Pero ako, sa dinami-dami ng mga inampon ko, ang dami ko ng inampon na nandoon sa pabrika nila Tunying. Alam mo, nagsara na yung pabrika. Ayaw ng mga entities na may kasamang iba. Ayaw nila. Ano rin po magandang protection sa evil eye without returning the energy sa tao? Baka naman ikaw yung mismong evil eye, ha? At saka alam mo, guys, hindi ako naniniwala rin sa evil eye. Merong ganon. Dinrawingan lang yun. Yun ay died. Died yun. D-Y-E-D. Ang totoo nun, lapis lazuli. Hindi yun. Ang pinaka-pang-kontra mo doon, kung alam mo kung ano, good human dynamics. Nagagalit siya sa'yo, edi bigyan mo ng lasingin mo siya. Di ba? Pakainin mo. Baka naman naghahanap lang ng atensyon yung mga yan. Pero merong pusog Meron pusog, nga. mag-iingat kayo doon. Yun, isa yan sa evil eye. Yung pusog. Yun talaga, kailangan mo ng protection. Oo, technically. Alam mo, pwede mong gamitin suka. Huwag ka naman uminom ng suka. Maghanda ka ng paksiw. Ihanda mo doon. Basta nandun lang, naamoy yung suka. Ang suka po kasi ay banal. Nung sinabi ni Jesus Christ kay Longhino, sabi niya, ako'y nauuhaw. Diba, nagbigay si Longhino ng abdo at saka yung parang suka sa panahon natin ngayon. Binless ni Jesus Christ yung suka. Kaya yan, ang suka ay banal. Mas banal pa yan sa holy water. Kaya merong ine-exorcise, nag-exorcism ka. Painumin mo ng suka at ininom niya yon, hindi yun demonyo. Ang tawag doon ay mental case. Tama si JB. Krung. Lord. So, dinami-dami rin ang cases namin na handle ni Tito. Ilan lang talaga yung legit. Oo, diba? Hindi naman sila napuposes. Sabi ko rin sa isang mama, napuposes daw. Sabi ng inaanak ko. Sabi ko, sige, magdadala ako ng osya tsaka alak. Sa'yo na napuposes? Ganga! Nilulun yung osya. Nasak ako. Inumin mo to. Ininom. Lalo ako na-shock. Tapos, dito ka muna, upo ka mo rito. Nanap yung nanay tsaka yung asawa. Sabi ko, yung mister mo, hindi siya napoposes. Ang tawag dyan ay nervous breakdown. Sabi ko, ano bang sinabi mo sa kanya bago niya nagkaganyan? Kasi sabi ko, ihiwalayan ko na siya. Nakakita na ako na ng tunay na lalaki na magmamahal sa akin. Sabi ko, huwag mo munang hiwalayan. Hintayin mo maging yung emotional stability. Hinintay niya, after a year, iniwalayan din niya. Ngayon, buo pa rin yung napoposes. Hindi siya napoposes. Mental case. Ayan. So, a few weeks ago, may dream ako na lalaki na naka-white kami both. Ninigyan niya ako ng gift. Parang pabango sa bote. First time ko nakita yung mukha ng lalaki sa dream. Kamukha ni Henry Cavill. Wow. Na may halong Miguel Rodriguez. Wow na naman uli. Actually, past life dream mo yun. Either ikaw yung isa doon o yung isa doon ay kung ano man. Oo. Past life dream.
Pwede raw po ba pang gamitin yung panlampasos yung suka? Oo! Yes! Kaya lang, magpasintabi ko sa mga maliliit na nilalang, ha? Mabubuwisit nyo yan. Mawawala daw kasi yung lamok sa bahay. Sige, go. Pero sabihin mo doon sa mga maliliit na nilalang, hoy, dito muna kayo sa mesa para hindi kita ng mga suka. Sabihin nyo, tabi-tabi. Dito hindi tabi-tabi pwede kasi kayo. madami. Ay, huwag kayong maglalagay ng suka pag may imp. Bahala kayo. Sundutin kayo niyan. So ako makilan lang dito, may sunog dyan sa may Annapolis. Grabe. Diyos ko, yung Annapolis na yan, ewan ko. Mukhang arson eh. Kasi gusto nang kunin yung property ulit. Yun na nga. Ganun yung ginawa. Ang problema, marami ring entities at elementals na wala ng tirahan. Correct. Yung iba, pumunta doon sa kanila. Nag-squat muna din. Baka sa simbahan na malapit sa kanila. Ganun din. Pati yung entity elemental nandun, naka-squat. Kasi kapag may naramdaman kami. May mga river swamp demon doon sa doon sa paglabas mo ng Ermin Garcia, tapos merong tulay. Nandun lang. Pero mababait naman yung mga river demon. Yung mga naka-squat, bigla-bigla. Ako pa nga, di pa magdududa na ako doon sa mga na-squat doon eh. Oo. Palay ko aninenok. Diba? Kahapon talaga narinig namin yung breathing ng kapre. Wow! Para si Darth Vader. Ayan. Sabi ko, wala ba kayo naririnig? Sabi nung kapre sa elevator, hindi mo na ako pinapansin. Ayun. Hi po, I dreamt na nasa taas ako ng building. Akala ko mahulog na ako, but hindi pala. Then second time, building ulit. Pero nakaupo ako sa isang ride na nag-sight viewing. Ano mo yan? Opportunities na you're waiting. Huwag ka na mag-waiting. Sugal yun. Huwag ka mag-waiting. Huwag. Diretsuhin mo na. Meron nag-aalok sa'yo, kunin mo na. Yan na yun, panahon mo nang kunin. At saka guys, always remember kung ano yung prediction for next year, nasa sa atin yan para mapapago natin, para mapapaganda. Warning lang yan, kaya tayo magsumikap para mabago natin kung ano man yung nakatakda. Diyos ko, ewan ko ba sa kanila, hinihintay nila end of the world? Exactly. Parang pagka sinabi na ganito yung mangyari, nakafocus lang sila doon. Hindi po ganyan ang reading guys ha. It's, ang reading guide lang yan. Nasa sa atin yan kung susunod tayo or hindi tayo susunod. Hindi. Meron tatlong proseso. Meron tinatawag na aversion. Ibig sabihin ng aversion, hindi nangyari. Na-kontra mo eh. Meron din reversion. May reversion. Pag sinabing reversion, may kasalanan ka eh. Exactly. Kaya naulit yan. So, vicious cycle. Paulit-ulit. Paulit-ulit lang yan. Hindi ka makakatakas. Sorry. Kaya kung bakit nila yung tatanungin nyo kung bakit hindi ko kaya nakukuha yung mga nandun sa reading. Bakit kaya ganito? Bakit kaya ganyan? Maraming bakit, di ba? Ayaw ko sa kanila. Ang tanong ko, bakit yung iba, konting binibigay ka agad? Oo naman. Di ba? Pero huwag yung sisisihin ng Diyos. Oo, exactly. Kasi, ang totoo nun, ikaw rin yung Diyos eh. Oo. Ikaw yun. We are the gods of our own creation. What we create, sometimes we also destroy. That's what we call sabotage. Self-sabotage. Dahil tayo ay masyadong emosyonal, dahil tayo ay maraming galit. Maraming sabotur sa totoo lang. Oo, maraming. Nagwi-wish siya, tapos kumokontra siya. Teka muna, ano ba gusto mong mangyari? Kukontrahin mo muna o ano i-wish mo? Kasi sabi ko, ganito yan. Pag magme-meditate tayo, dapat nasa zero level tayo. Nandun tayo sa zero state. Kasi ang cosmos world ay parehong binabasa niya yan. The positive and the negative. Pareho niyang binabasa yan. Ngayon, kung pareho niyang binabasa yan, dito ka sa positive ka. Yung mangyayari sa'yo yung tama, yung okay. Pag nag-negative ka, paano? Exactly. Yung mangyayari. Sabi nung isa, dati mayaman kami, ganito, ngayon ganito na lang kami. Ano yan? Karmic cycle yan o pathwork yan. Yan ang dadaanan mo eh. Hindi ka pwede, wala kang dapat sisihin.
Kung hindi sarili mo din. Kasi Pero minsan, merong ang reversion and aversion. Mm. Nangihingi yan sa Diyos. Nangihingi. At saka, once na maayos, kung ano man yung dapat ayusin mo mismo sa sarili mo, lahat yan, makukuha mo. Minsan, inaayos muna ng Diyos bago ibigay yung sa'yo. Exactly. Kasi kailangan magkaroon muna ng Paano pagkatuto. Kaya nga, paano kang hindi magkakaroon ng tawag doon, ng financial stability, gastadora ka. Ouch! Gastador ka. Gastador, yun ang ano doon. Ayan. So, yung misis ko, walang-wala siyang pakialam kay 1,000 yan o 1,000. Ay, naku Lord. Pero hindi, ako pa rin ang tagahawak ng pera. Sorry. ayan. So, sir, Hirap. Ang hirap pag hindi ako tagahawak ng pera, Lord. Pwede ba? Ay, true. Parang lumilipad sa'yo. Ako din. Ako din kailangan may nakatabi para hindi ko magalaw. Sir, napanaginipan ko, Raande. Ha? Magkakasama tayo, may dalawa duffel, may mga dalang duffel bag, mukhang may aalis na naman tayo. Duffel bag, pera yun ha. Sa duffel bag nilalagay yung mga deposito. Duffel bag, oo. Oo, ibig O sabihin, damo, ginakapirtang. opportunity na yan, wag mo nang pakawalan. Damo, gid nga, kuan. Kung ano man yung iniisip mo na dapat gagawin, kailangan na matupad kasi yan yung tutulong din sa inyo para umangat. Totoo po ba na nakakahil yung water bottle? Nakakahil? Anong water bottle? Yung made out of copper or di kaya yung copper glass? Yeah. Kasi Kasi merong copper. copper is a good conductor of electricity. Now, kung meron yung crystal dun sa tabi niya, itabi mo, idikit mo, magiging elixir yung Actually, copper. may magic yung water. copper sa mga Indiano. Diyan sila umiinom. Yung hindi magkaanak, diyan pinapainom sa copper. Hindi lang copper bottle, yung mismong copper glass. Kaya nauso rin po yung tito, di ba? Yung chalice dati. Oh, Made out of metal. may mga nilalagay din dun ng mga bato. At saka may mga orasyon yun dun sa lip Sa niya. gilid. Hindi lang namamalayan dati ng mga Romans. Pero yung copper, kung meron kayo niyan, to cure illness o yung tinatawag na sickness star na yan, ilagay mo sa ilalim ng kama. Lagyan mo ng tubig. Yung tito, nasaan po ba ngayon? Next year pala. Yung illness star. Illness star, na kung ngayon, number 3 yan, nasa inyo. Number 5. Nasa southeast, hindi Southeast. number 2. Ang number 5, yellow star. Yellow 5 goes to west. So, Hindi ka pwedeng hindi magtaliw ng puno. Dalawa yung kailangan ko negative magtanim. star mo. just me. Kaya dalawa ako, 3. Hindi ka. 3, di ba? Again. Meron akong Kimkaw. Meron akong ending 9 ako eh. Ang mga Taisoy tito na kanino? Taiswe, di ba yung kalaban ng dragon? Si Dog. Ayun nga. Pero ang mag-ingat kabutihan, ang Dog. ang kabutihan ni Dog, nasa kanya yung star number 4. Ang ibig sabihin ng star number 4, nasa kanya yung paano niya didiskartehan, nandun ang pera sa kanya. Pero nasa kanya rin ang peach blossom. Yung mga senior na dog, lagot kayo. Ikakaden ako ng asawa ko kasi dog yun. Ayan. So, ano pa ang inyong mga katanungan, guys? Please feel free to comment down below. Okay? Tapos, ano pa ba yung mga nakita ko nung last time? Kasi habang nagre-review ko nung list, grabe, sumakit yung ulo ko. Ulo mo, pero di ako nakatapit. Yung ulo ko. Pala yung ulo ni JB yan. Ang hirap for next year eh. Ang hirap gagawing positive ng reading. Very topsy-turvy ang panahon natin for 2024. Kasi ang mangyayari ganito. Pero kaming tinatawag na I Ching. Sa I Ching for 2024 Dragon is very, very negative. Why? Kasi may Kuei. Ang ibig ng sabihin ng Kuei, magkadikit kayo, pinaghiwalay kayo. Kaya yung magkakaaway ngayon, maybe next year, magkakakampi sila.
yung magkakakampi ngayon, maybe next year nagkakagulo-gulo na sila. So there will be turbulence for next year. Meron turbulence. Especially sa side natin. Sa side ng kasi ang Taisue nandun sa nasa lugar ng Northwest. So apektado si Amerika. Pero blessing in disguise kasi yung annual flying star compass number 4 nasa lugar nila. Yun lang ang mag-aayos. Ibig sabihin nun, kung matanda ka ng lalaki, above 60 ka at ikaw balo, wala kang asawa, high time mong maghanap ng partner this day, year of the dragon. Tsaka not all naman, di ba, maganda. May mga magaganda dyan. So, meron din kailangan mga ayusin. Yes. Kasi it is part of our lives din di ba? Paano natin masasabi or marirewardan yung sarili natin kung hindi natin malampasan yung mga darating na pagsubok by next year? Hindi yun. Nasa gitna yung star number 3. Yan pa. Magmamagic na lang. Magulo yun. Magic will solve magkakakampi ngayon, everything. Bukas hindi na sila magkakakampi. Joke. Pero nandyan rin, papasok pa rin dapat dyan yung good human dynamics. Yan yung dapat hindi mo wala. Okay? And yan din po pala, yung ngayon war up until now, grabe na po. Hindi naman. Naku, kinukonjure lang nila. Oo. Kapag walang pera si Kano, may gera. Yan yun. Exactly. Huwag na kayo maghanap. Si Russia, nag-aantay lang ng time niya. Diba? Waiting time. Kung mapapansin niya, hindi siya nakasawsaw doon sa gulo. Si America. Ano sinasabi sa Instagram, sa TikTok, ganon. Nakatutok na raw yung missile, bla 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 bla. Paano nyo nalaman? Oo. Nandun ba kayo? Si ano lang yan. Si Kano lang yan. Si Americano lang yan. Tapos si ibang tao, gusto pa mag-America. Wow, go! Hindi nila alam, kurong-kurong yung mga tao doon. Kasi kung mapapansin mo, very mixed race na sila. So yung blood nila, impure na. Diba? Pag ganun merong impure blood, ano mangyayari dun sa pag-iisip nila? Doon ako titira sa Welsh. Sa Wales. Diba? So parang contaminated yung DNA, ang gulo na. Pati yung mga past lives, gulo-gulo na. Pero sinasadya talaga yun mangyari. Corrupt. Para, alam mo yun, paano tayo makaka-upgrade dun sa mga ganong bagay. Diba? Hindi yung ascend pagka namatay na po tayo. Especially pagka magtuturo kayo, all about ascension, it means you need to die. Yung mga salita nila naman may istasyon. Kaya nga. Bakit may istasyon? May istasyon ba? Mali-mali yung term. Okay, ayusin natin yung term. Doon pa lang sa term, nagkakagulo na kagad yung mga tao. Kaya maraming nagkakaroon ng differences at saka hindi tamang panguunawa. Yung dami-dami ng mga may ADHD. Yan nga po. Marami may bipolar. Marami pang spelling. Tapos meron kayong functional, di ba? Ngayon ko lang din nalaman, functional depression, tapos yung iba pa mga terms. Functional kasi hindi ka makakaiwas. Hindi na, oo. Pero ginawa na lang ng term. Sabi ng doktor ko na Euro, sabi niya, alam mo, Pogi, merong functional, sabi sa akin. Kaya hintayin natin, ha? Ayan. So guys, kung wala nang tanong, thank you for your time. Fire Rat, okay naman next year mga Rat. Don't worry. Aga pa! Alas 12 tayo nag-start. ay, ano pala? 11. Fire Rat? Apo. Bakit ang problema ni Fire Rat? Okay daw po ba next year? Punta kayo sa amin. Malalaman nyo yan. Hindi, ang rat per se, kasi nasa kanya yung yung sa annual flying sa compass, nasa kanya yung number 8. Pag may bundok, meron kang suporta. Oo. Yan yun. Pero pag may bundok, lagot ka. Ang ibig sabihin, hoy, huwag kang gumalaw dyan. Oo. Huwag kang pasaway. Ayan. So, wala nang tanong? Kung wala nang tanong, sige, close your eyes, say your intentions, mag-healing tayo.
may pahabol na question. Saan daw mo finger maganda ilagay yung ancestral ring? Anong Sun bato? finger? Dito sa Saturn. Saturn or Sun? Saturn, Sun. Saturn, Sun. Ito lang, itong dalawa na to. Ayun, dito, color pala for next year. Ano ba? Lucky color. Well, marami silang lucky color. Wala naman silang reference. O may Kasi sasabihin kasi ng nila magenta. na, anong tawag doon? May tawag doon Ching Chen ang tawag, no? Yung Ching, tawag doon, green. Si Dragon, violet. So, dapat, dalawa yun. It's either green or violet. Parang magandang kulay yun. Hindi magenta, ha? Magenta, no. Violet. Violet, lilac. Bagay, ang magenta, kauri ng purple, violet yan. Pero the best pa rin yung lavender. Ayan. May deal sa huli, ha? So, lavender and green, pwede. Magandang combination. So, with that, powers nasa iyo na. With that, guys, thank you for your time and have a great weekend. Goodbye and God bless. See you soon ulit next week.